Kapag mahal mo pala talaga ang isang tao, hindi mawawala yung kaligayahang nadarama ng puso mo. Sa tuwing kasama mo siya, habang tila ba ang mga bituin ay abot kamay mo na. At wala ka nang may hiling pa dahil hawak mo na ang tadhanang di na kayang paghiwalayin ng pagkakataon na itinakda sa panghabang panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gabi na naman. Hindi ko inasahan na sasapit na ako sa punto ng buhay ko na wala na akong may hiling pa dahil natupad na ang pangarap ko, ang maging masaya. Anak, Arturo, anong plano mo? Sa kanya ka na ba uuwi? Kasi okay lang sa akin yun. Wika ni Papa habang sabay-sabay kaming naghahapunan. Papa, teka lang naman. Siyempre, hindi kita iwanang mag-isa dito. At saka, di naman ako pwedeng tumira sa kanila. Anak, okay lang sa akin. Kung saan ka masaya, sige lang. Gawin mo lang ang gusto mo. Papa, ang nagsasama lang sa isang bahay ay mag-asawa. Kaya dapat kasal muna. Baga. Oh, David, narinig mo ba? Kasal daw. Ready ka ba? Arturo, saan at kailan mo ba gusto? Tanong naman ni Daddy David sa akin. Basta kapag sigurado na ako na di mo ako iiwan. Wika ako naman. Ay nako. Anak, Arturo, ikaw talagang bata ka. O siya, pagkakain baka umuwi na si David. Papa, ihatid ko na lang sila dyan sa labas. Wika ako naman. Kaya ito, nagkukwentuhan lang si Papa at si Daddy David ng tungkol sa farm ng mga kambing at baka. Halo, hindi ko alam yun. May farm pala sila ng ganun. Kaya pala halos ibenta na ako ni Papa. Ay naku, kaya pala biglang bumait. At habang nakikinig ako sa pinag-uusapan nila, masasabi kong napakayaman pala ni Daddy David at kukunin daw si Papa para magtrabaho sa hasyenda niya. Doble daw ang sweldo ni Papa kumpara sa trabaho ni Papa ngayon. Ay nako talaga. Pero di ko talaga alam yun. Kasi ang alam ko dati, hardinero lang siya na lagi kong sinisilip kapag nagdidilig siya ng bogambilya. Tinanong ko nga din si Benji kung alam niya na mayaman ang papa niya. At eto, hindi din daw niya alam na may farm sila. Dahil ang pagkakaalam lang niya, may minana daw ang papa niya pero di niya alam na farm. Hindi nga daw alam ni Benji na mayaman ang papa niya Kaya ito, pati siya nagugulat sa nalalaman niya. Kaya ito, matapos makapaghapunan uuwi na sila Daddy, David at si Benji. At tila ba, napakahirap magpaalam. Lalo na kung mahal mo. Yung tipong mamimiss mo siya kagad kapag nawala siya sa paningin mo.
Kaya ito, pag alis nila Daddy David, parang nalungkot ako bigla. Kaya naman pagkabalik ko sa bahay, nanibago ako bigla. Parang nalungkot ako. Anak, bakit parang matamlay ka? Okay ka lang ba? Papa, okay lang po ako. Napagod lang ako siguro. Anak, magpahinga ka na. Ako nang bahala maglinis dito sa kusina. Kaya ito, diretso lang ako sa silid ko. At nahiga na ako kaagad sa kama ko. Kaya lang, kapag pinipikit ko ang mga mata ko, namimiss ko ng sobra si Daddy David. Ang hirap naman ng ganitong pakiramdam. Parang nalulungkot kasi ako. Pero pipilitin ko na lang sigurong matulog ng maaga para di ko siya mamiss. Kaya lang, kahit anong pilit ko, hindi talaga ako makatulog. At sa paglipas ng bawat sandali, paikot-ikot lang ako sa kama ko. At hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Kaya naman, naisip ko na lumabas muna ng bahay. Maglalakad-lakad muna ako sa labas para naman kahit paano maibaling ko sa iba ang isipan ko. Namimiss ko kasi si Daddy David. Magpapaalam sana ako kay Papa. Kaya lang tulog na siya. Kaya ito, lumabas na ako ng bahay at kabilugan pala ng buwan ngayon. Kaya ito, ang sarap maglakad-lakad. Anong oras na ba? Hating gabi na pala. Kaya lang, may paparating. May makakasalubong ako kaya ito. Tumabi ako sa gilid. May motor na paparating . At dahil madilim sa daan, nagulat ako nang biglang tumigil sa tapat ko yung motor. At dahil may liwanag na nanggagaling sa buwan, nakita ko kaagad kung sino siya. Saka pupunta, Arturo? Hindi ko alam. Ikaw ba, Daddy David? Saka ba pupunta? Pupuntahan ko sana yung mahal ko. Di kasi ako makakatulog. Kaya lang nakita ko siyang naglalakad sa ilalim ng bilog na buwan. At eto, hindi na ako sumagot. Dahil nilapa ako na kagad si Daddy David. Nagtukaan kami sa ilalim ng liwanag ng buwan at muntik nang matumba yung motor. Teka lang Arturo. Kalmahan mo. Wika ni Daddy David. Kaya natawa na lang talaga kami pareho. Pasensya na. Nasabik lang talaga ako. Arturo, alam mo, ikaw lang din talagang iniisip ko sa bawat oras. Kaya nga di ako makapagpigil na puntahan ka. Daddy David, ako nga din. Papunta talaga ako sa inyo. Ikaw lang din kasi yung laman ng isipan ko. Arturo, alam mo, ang minsang sugat sa puso ko na dulot ng nakaraan ko pinaghilom mo. At sa paghilom nito, pinalitan mo ng kaligayahan ng bawat sandali ng buhay ko. Mahal kita. Mahal na mahal ng higit pa sa buhay ko. At gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang palagi. Ako din naman, Daddy David. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At ikaw lang ang pipiliin ko. Kahit pigilan man ako ng buong mundo.
Arturo, hanggang wakas na to ah. Wala nang bawian. Hanggang wakas, Daddy. Ikaw lang. Mula sa pangakong binitiwan, wagas na pagmamahalan ay mananatili magpakailanman. At sa ilalim ng bilog na buwan, pagmamahalang nasaksihan, mananatiling wagas, magpasawalang hanggan. Arturo, sakay na. At kahit saan tayo makarating ngayong gabi, alam kong magiging masaya lang tayo. Kaya ito, sumakay na ako sa motor ni Daddy. At pagkaupo ko, niyakap ko na siya ng napakahigpit. Arturo, huwag kang bibitaw. Pangako, Daddy, hindi ako bibitaw. Mula sa gabing, pinapaspas kami ng malamig na simoy ng hangin. Nakamasid lang ang buwan sa mga ngiting di kayang matumbasan ng anuman. Ang sarap pala magmahal. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na nagmamahal. Yung masaya ka lang sa bawat sandali na pinili ka ng taong pinili ng puso mo. Hanggang dito na lang po ang kwento ng pag-iibigan namin ni Daddy David. Sana po ay may mga aral kayong natutunan. At dahil kaarawan ni Big Boss ngayon, actually ako si Big Boss. At dahil kaarawan ko, baka naman may pakikat ice cream ka dyan. Pasenda na sa GCash number ko. Salamat po.